Mga kapuso, may mga kanselado ng biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Inday at Habagat. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Dano Tingkuko. Dano! Emil, maging dito sa Batangas, naramdaman ang mga pag-ulang dulot ng pinalakas na habagat na epekto ng bagyong Inday. Walang storm signal pero maulap na langit ang gumising sa mga taga Batangas dahil sa epekto ng hatak ng habagat ng bagyong Inday. Miminsan ang biglang buhos ng ulan na may kasamang bugso ng hangin, partikular sa bahagi ng Bawan kaninang umaga at Batangas City kaninang hapon. Dahilan para pansamantalang sumilong ang mga commuter at mga motorista tulad sa flyover na ito sa Barangay Balagtas. Sa Lipa, minsan pang nagzi-zero visibility sa lakas ng ulan. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang pagbaha o pinsala ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nauna na rin nilang binanggit na nakahanda na at nakapreposisyon ng mga tauhan, gamit at relief goods para sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa Batangas Port naman, nananatiling kanselado ang mga biyaheng Paudjongan at Katiklan. Ayon sa port management, minarapat ng mga shipping line na magkansela lalo't long haul o mahabaan ng mga biyaheng ito at pwedeng maapektuhan sakaling maging maalon ang dagat. Tuloy naman ang ibang biyahe sa Pantalan. At Emil, sa ngayon nananatiling normal ang sitwasyon dito sa Batangas Port maliban sa ilang mga biyaheng kanselado pa rin tulad ng mga papunta at pabalik ng Odjongan at Katiklan. Samantala kanina naman ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Batangas City, particular dito sa area ng Batangas Port, pero tumigil na rin ito matapos ang mahigit 15 minuto. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkuko. Tiniyak ng gobyerno ang kahandaan nito sa epekto ng bagyong Inday at ng pinalalakas nitong habagat. Sa press briefing ng palasyo, sinabi nitong nakabantay si Pangulong Bongbong Marcos sa lagay ng panahon sa bansa. Inatasan na rin nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ng kagawaran, nasa 4.7 million family food packs na ang nakahanda sa halos 1,000 warehouse nito nationwide. Kasama na riyan ang mga ipamimigay sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Naka-red alert na rin nila ang mahigit 14,000 quick response team sa buong bansa. Pati ang Philippine National Police naka-heightened alert. Nakahanda na rin ang Office of the Vice President at satellite offices nito para tumugon sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Mga kapuso, may mga nagsuspindi na ng klase bukas, araw po ng Sabado. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan na may Saturday classes sa buong Laguna. Pati po sa Dagupan City, Pangasinan at Tanza, Cavite. Wala namang face-to-face classes at hinihikayat na mag-shift sa modular distance learning sa Caloocan City at Naik, Cavite. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at GMA News para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. At ito na ang latest sa bagyong Inday at ang pinalalakas nitong habagat. Ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, ano magiging lagay ng panahon ngayong gabi hanggang weekend? Amor. Salamat, Mel. Naku, posibleng maulit ngayong gabi at magtagal pa ng ilang araw ang mga pag-ulang dala ng habagat kahit inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday bukas. Dito nga sa ating wind map mula po sa Metro Weather, kita po natin yung paghatak nitong bagyong Inday dito sa southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya bukod sa bahagi ng mga kaulapan na dala-dala nito pong bagyong Inday na nahahagip na ang ilang bahagi ng northern at ng central Luzon, dahil po sa habagat ay namumuo rin yung mga makakapal na ulap sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan po yung dahilan kung bakit nagsimula na ring maranasan yung mga matitinding buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin sa iba't ibang lugar simula po yan kaninang hapon.
Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Typhoon Inday, 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman yan, papalo sa 170 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng Typhoon Inday ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, bukas ng umaga o hapon pa rin inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday. Saka naman po ito tutumbukin itong eastern coast ng mainland China bukas ng gabi o sa linggo ng madaling araw. Ngayon nakataas po ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ganoon din sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, ganoon din sa Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at pati na rin sa Ilocos Norte. Dito po posibleng maramdaman yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong Inday. Pero bukod po dyan, malaking bahagi rin ng ating bansa ang makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan, hindi po dahil sa bagyo, kundi dahil naman sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, bukas umaga pa lang maulan na. Dito yan sa Ilocos Region, ganoon din po dito sa may Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan at Isabela, ganoon din dito sa may Calabarzon, Mimaropa at kasama rin po sa makakaranas niyan itong Bicol Region. Nakikita po natin may mga matitinding buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may Mindoro Provinces, ganoon din sa may Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Ilocos. Posibleng mga paminsanang ulan din po dyan sa Batanes. Pagsapit naman ng linggo, halos ganyan din pero mas marami na pong ulan ang mararanasan dito sa Northern Luzon at mas malalakas naman yung buhos ng ulan dito po yan sa may Central and Southern Luzon. Kaya maging handa po, posible po dahil pumataas po yung banta ng mga pagbaha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos maghapon bukas mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan at hanggang Sunday na po yan kung kailan po malawakan at may mga malalakas sa buhos ng ulan. Mga kapuso, yung mga pag-ulan po ay pwedeng may break. So pabugso-bugso po kasi yung ulan ng habagat kaya maaaring may mga sandali na medyo kalmado pero maya-maya ay bubuhos po ulit na may kasama rin na malakas na hangin. Umaga rin bukas, uulanin po ang Western Visayas, lalong-lalo na dito sa may Antique at Aklan, Negros Island Region at ganoon din sa ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces. Kasama rin sa posibleng makaranas niyan, mayroong mga kalat-kalat na ulan sa may Zamboanga Peninsula, ganoon din sa Soc-Sargen at pati na rin po dito sa Northern Mindanao. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at madadagdagan naman yung mga uulanin. Dito po yan sa Mindanao, kasama na rin dyan ang Caraga at ganoon din ang Davao Region. Lalo-lalo na po yan Sunday ng hapon o gabi. Magiging maalon at delikado naman po ang paglalayag sa ilang bahagi ng Northern at ganoon din ng Central Luzon. At eto mga kapuso, kahit mawala na po sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Inday, marami pa rin pong uulanin hanggang sa early next week. Sa Lunes nga magiging maulan pa rin dito po yan sa halos buong Luzon at ilang bahagi po ng Visayas, ganoon din dyan sa may Caraga. Kitang-kita po yan, kasama rin po dito itong bahagi ng Metro Manila. May mga malalakas sa buhos ng ulan pa rin, kaya doble ingat mga kapuso. Meron pa rin hanggang sa Martes, pero ayon po sa Pag-asa, maaaring concentrated na lang po yung mga matitinding buhos ng ulan dito yan sa bahagi ng Luzon. Gaya po na nakikita natin dito sa mapa, sa Luzon po yung mga pag-ulan at meron naman po mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Pero compare nitong mga nakalipas sa araw, unti-unti nang mababawasan. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ibang balita, muli pong tataas ang bill ng mga customer ng Meralco sa panibagong dagdag singil sa kuryente ngayong Hulyo. Posible pa kaya yang masundan sa mga susunod na buwan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Magkakasunod na buwan ng tumataas ang bayarin sa Meralco ni Matter Salazar. Ano kami sa 5,000 mahigit eh. Tapos nung nag 7,000, parang antas na. Tapos nung susunod na dapat bayaran na namin 2 buwan. So parang nakalimutan lang dahil isa sa trabaho, ganyan, busy.
Nagdumating yung bill ng sumunod na 8,000. Magkano lang naman ang kinikita namin sa pagtitinda ng ulam? Pero hindi pa siya nakakahinga, heto tataas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. 34 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil ng Meralco. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng generation cost o yung halagang binabayad sa mga planta para sa paglikha ng kuryente. Nakaapekto rin ang isang buwang scheduled maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility na nagsimula noong June 15. Kailangan gumamit ang mga planta ng mas mahal na liquefied natural gas. Tumaas din ang 27 centavos rounded off kada kilowatt-hour ang singil mula naman sa aming mga power supply agreements na apektado naman ng mas mahal na fuel prices dulot ng krisis sa gitnang silangan. Tumaas din ang presyo sa spot market dahil sa pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon sa Meralco, ramdam ang dagdag singil sa kuryente kahit sa ibang lugar. Any tightness in supply will lead to higher electricity costs given na yan especially in the spot market. Itong nakikita nating increase hindi lang talaga sa Meralco nangyayari. It is happening actually in other parts of the country. May nakaamba pang pagtaas sa distribution charge. Sa huling bahagi ng Agosto o sa Setyembre, posibleng ilabas ng Energy Regulatory Commission o ERC ang desisyon sa petisyon ng Meralco na itaas ang average distribution charge sa 2 piso at 34 na sentimo per kilowatt-hour mula sa piso at 35 sentimo. Conduct the spot check or inspection of Meralco assets. So we are already trying to assess where we stand on each of these issues that will have to be resolved so that we can consolidate all this and come out with a decision on all the building blocks, not just for Meralco, but also for the other utilities that belong to Group A. Dahil wala naman daw magagawa kundi bayaran ng kuryenteng na konsumo, araw-araw pinag-iipunan ni Liza ang pangbayad sa kuryente. Nadoble yung bill ng kuryente namin. Araw-araw mag-iipon ka. Magsisave ka para sa kuryente, para sa gas. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hinangaan ang kabutihan at kasipagan na isang estudyante sa Cagayan matapos siya mag-volunteer na araruhin ang taniman sa kanilang eskwelahan. May hatid na regalong GMA Kapuso Foundation para sa kanya. Tuwing brigada eskwela, madalas mga panlinis ang bitbit ng mga magulang at estudyante. Pero ang 12 taong gulang na si JM mula sa Bangag Elementary School sa Lalo, Cagayan, ang kalabaw na si Yelo ang dala. Nagboluntaryo si JM na araruhin ang taniman ng kanilang eskwelahan, kaya hiniram niya ang kalabaw ng kanyang lolo. Nag-usap kami ni Ma'am na ako na lang mag-aral dahil mahirapan na sila. Ay paalam ko muna sa magulang niya. Medyo matigas po yung lupa, kaya po hindi minsanan lang po yung pag-araral niya. 9 taong gulang lang si JM nang matuto siyang mag-araro. Kwento niya, mas gusto niyang tumulong sa bukid kaysa maglaro. Yan ma'am, hindi mo inuutusan ma'am, kusa siyang tumutulong ng trabaho. Ang ginawang ito ni JM, nalitratuhan at pinost online at umani ng papuri mula sa mga netizen. Pinuntahan ng GMA Kapuso Foundation si JM sa kanilang bahay. Hinatid natin ang bags, school supplies, sapatos at groceries mula sa ating sponsor. Sa lahat na nagpabot sa akin ng tulong ay maraming salamat po. Nagtungo rin tayo sa Bangag Elementary School at naghatid ng kumpletong school supplies sa mga kinder at grade 1. Mga vegetable seeds ding maaari nilang itanim sa paaralan. Ang aming paaralan ay nagpapasalamat. So maraming salamat kay JM dahil sa iyo anak, marami kang natulungan.
Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Maghapong bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila na nagpabaha sa ilang kalsada. Ang epekto niyan sa lagay ng trapiko ngayong Friday, rush hour. Tinututukan live ni Mariz Umali. Mariz! Mabilis na tumaas ang baha rito sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon sa Quezon City kasunod nga ng biglang buhos ng malakas na ulan kaninang hapon na epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Mayat-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alauna kaninang hapon. Pero kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublob, magtampisaw at maglaro sa baha. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala po akong sukat. Malamig po eh. Masaya po. O pero ano yan ha? Masama yun, ha? Ang mga batang ito may iba pang idinadahilan. Titingnan lang po namin yung ilog kung tataas po lalo. Dahil kapag tumaas na, anong gagawin niyo? Ano po ma'am? Lilikas na. Akit na po yung mga gamit. Umaapaw po yan. Umaapaw? Opo. O, ba't hindi kayo lumilikas? Wala po. Baka matanggal bahay namin eh. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog. 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Mga pa hanggang dito yan, wag hindi uminto. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte at Quezon Avenue. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Sa Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iibayong habagat na pinalalakas ng Typhoon Inday na inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Pero hindi natin may kukumpara epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuwid po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern part ng Taiwan or southeastern part ng China at hindi po talaga direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa ring babahain ang mga mabababang lugar kumpara sa mga mataas na lugar, kaya mahalagang subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Emil, inaasahan ng Pag-asa na mararanasan ang pinakamatinding epekto ng habagat mula ngayong araw hanggang bukas at pagkatapos nito ay unti-unti na raw nahihina na ang pag-uulan. Kaninang hapon ay naglabas ang Pag-asa ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, ito ay para sa mga lugar na Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin ay magkakaroon o inaasahan ang heavy to intense rainfall sa mga naturang lugar sa susunod na 3 oras at maaaring magdulot din po ng pagbaha. Dito naman sa kinaroroonan natin sa Caliraya ay humupa na ang baha at tuloy-tuloy na rin po ang usad ng mga sasakyan. Katunayan, maluwag na po ang kalsada at maging doon po sa may Araneta Avenue ay maluwag na rin po at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.
Simpleng celebration ang pinaplano ni Barbie Fortesa para sa kanyang 29th birthday. Early gift nga ang turing niya sa upcoming film niya kung saan usap-usapan ang ilang snaps. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang naintriga sa pics na ipinost ni Barbie Fortesa sa social media kamakailan. Hindi lang kasi blushing bride ang dating niya sa photo. Hinahanap din kung sino ang groom. And it was later revealed na para ito sa kanyang pelikulang Saving Cherry. Ang viral photos, eksena sa kanyang kasal kay kapuso actor Khalil Ramos. Sa kwentuhan namin ni Barbie, sinabi niyang huwag masyadong mag-focus sa ganda ng photo. Dahil there is more to this than meets the eye kapag napanood daw ang pelikula. Mukha lang immaculate yung photos na pinost ko pero it's gonna be a wild movie. Kaya abangan niyo po yan. July is Barbie's month. Excited daw siya to celebrate her birthday sa pagtatapos ng buwan. Centered pa rin sa self-love ang kanyang celebration. Matutulog. Yes, I'm gonna sleep. Pero so far, family dinner pa lang ang plan sa birthday. Yes. Parati namang simple taon-taon eh. Ayun nga eh. Kasi nga, titipid. Titipid! Hindi, syempre gusto ko lang din kasi simple lang. Kasi parang ang buhay natin medyo magarbo na din naman, thankfully. So pagka mga ganyang special occasions, gusto mo intimate lang, 'di ba? Mas simple lang, ganun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.